an announcement that Mr. Saldico will not be invited? Yes, as you know, you have been a congressman for many years. There's what we call interparliamentary courtesy. We do not invite or summon members of Congress in the same manner that they don't invite senators to their hearings. It is up to the congressmen or senators concerned to appear before their inquiries in aid of legislation. That is a tradition. Yes, Mr. And Chair. that tradition is not accorded to individual members of Congress of either house. It is accorded to the institution. Yes, Is that, yeah. you will. Yeah, but if he is expelled, then we'll invite him. He's no longer a member of Congress. Representative Chanco was not expelled, Mr. Chair, but Yes, but When he was invited, he is voluntarily appearing before the committee. yes, but there was an invitation. No, we did not extend any invitation to I was the Representative- one who invited him Well, when I was the chairman. You can speak for yourself. Yes, that's why. He can be invited. There is no violation of interparliamentary. Anyway, that's water under the bridge. He will appear, I think, anytime now because he was informed by Senator Ejercito. So can we just proceed? We have a long Sinasabi ko day. po yung tungkol kay Mr. Saldico. All Kung right. sakaling Go ahead. halimbawa nandito siya, we can invite him. Okay. Thank you. No issue there. His willingness to disclose all other details about the transactions that happened under his watch. May I respectfully ask the committee to allow the DOJ to have an evaluation of Mr. Bernardo immediately. This matter has to be done because of the gravity of the situation and the fact that we may have to really work overtime on legal matters that are needed or necessary legal matters so that we can preserve the monies and other things that are involved in this discussion. Thank you, Secretary Remulla. Will you be open to answer some questions addressed to the Secretary of Justice before you leave? Just like the last time? No, not to Yusek Bernardo, but to the Secretary for some clarificatory questions. I mean, to the Secretary of DOJ, not to the affiant. Because you have to bring him back after lunch, no? Not to you, but Secretary Remulla. Will you be willing to, not Yusek Bernardo? I'm referring my question to Secretary Remulla. If you're willing to accommodate just a few questions from the members, if they're Yes, Your Honor. Of okay. course, Your Honor. So we'll start with whoever. Senator Erwin Tulfo is first on the list. Kindly limit your questions to, in the meantime, no, to Secretary Remulla. Mamaya na lang yung kay Undersecretary Bernardo. Meron. Anybody? You have some questions? The same naman lang rin, Mr. Chair, na pag alis ni Secretary Remulla, alis din si Bernardo, baka pwedeng magtanong na kay Bernardo. Hindi. Ang kasundan natin, pagbalik na lang, kasi hahaba eh. And they have work to do. So we are accommodating them in the same manner that we accommodated Alcantara, Engineer Alcantara, to be brought immediately to the DOJ for evaluation, for some procedure. Then after that, we can have all the time in the world. Maski hanggang madaling araw, kung gusto mong tanongin si Yusek Bernardo, O sir, pero you can. ito, for the benefit of general questions Hindi na, lang sana. we're just dahil- postponing. We're not rejecting your request to propound questions. Isa kasi sa akin kasi sir pag sabi niya ngayon dito, diretso kagad file ng kaso sa DOJ without Hindi, no, us no, no, giving the benefit na makapagtanong man lang kung Sige. Send. No, I think the thing is that the Department of Justice, as much as possible, would like to evaluate first. They will not file any cases against anyone. but subsequently, filing of cases will follow. Kung sana naman bago siya makonsider doon, dito muna sa atin. Dahil sa atin niya nilahad yung statement niya, so hindi naman niya nilahad sa DOJ, sa atin muna. So sana makapagtanong tayo bago natin turn over sa DOJ for their consideration. Okay. Yes, sir. Secretary Remulla, sir, Yes, sir. can we confirm from you, so far sa itong tinatakbo na investigasyon natin, kung ilan na yung na-admit ninyo sa Witness Protection Program from our resource persons, kung meron na ba?
Sir, under the Witness Protection Program, dalawang klase ng testigo po. One is a protected witness, people who testify in proceedings. If they request assistance from the DOJ and applying for the program, we give them a protected witness status, which means bibigyan na ho namin sila ng security at yung mga ibang benefits pwede na makuha. Ang pagkakaiba lang, pag sinabi hong state witness, ibang procedure rin po yun. Kaya yung po yung ina-evaluate ngayon, sa dami po ng transaksyon na nandito, inaayos po namin, tinitingnan ho namin kung paano ho, ano talagang krimen, saan kami magko-concentrate. At kung kaninong testimony po pinakamahalaga under the Witness Protection Act. Yun po, kailangan po makita namin kanino talaga ang necessary para makakuha kami ng conviction later on. Yun po lang ho ang ano dito. Sir, so far, the level of protection that is being provided to the Diskaya, to Bryce Hernandez, sa ngayon ay sa amin pa lang yan sa Senado? Yes, sir. Wala pa. Sir, I just wrote a letter to the Senate President. I don't know if it was sent here yesterday. Ito po yung informing the senators that we have provisionally accepted them to the program. Tapos i-evaluate namin sila as state witnesses, pero bibigyan na ho sila ng security mula po sa sulat na to ay matanggap na Senado. Since they're still under itong tatlong taong ito, si Bryce Hernandez, JP Mendoza, and Henry Alcantara, ay nasa custody po ng Senate at naka-contempt. Hindi po namin sila binibigyan pa ng security. Pero ini-inform po namin kayo na bibigyan na namin ng security. And then we have to process also Mr. Diskaya again tomorrow. Mahabang proseso ho ito kasi ang dami hong transaksyon, tsaka dapat alam po natin ang direksyon kung saan po papunta ang mga demanda. Thank you, Secretary Remulla. Mr. Chair, okay na ako. Thank you. Chair, Mr. Chair, Yes, Senator Marcoleta. I just want to make a record that when I approached the Secretary of Justice together with Engineer Bernardo, both of them committed that Engineer Bernardo will go to the DOJ accompanied by the DOJ Secretary for the purpose of filing the appropriate charges only. And Engineer Bernardo will not in any way add or alter the affidavit that he presented before us. Meaning to say, no additions, no subtractions, walang alterations. Whatever copy that he distributed to this committee will be just that. That is correct. Thank At you, saka, Mr. Chair. recorded naman po, nasa transcript, nasa YouTube, nasaan pa. Yes, sir. Kasi Kaya po, kung mag-alter siya, he will be liable for perjury. Hindi po, no supplement, no nothing. Kasi No, po he yung iba, pagdating dito, nagsusupplement. Ang sabi niya, wala na po akong idadagdag. Yun lang po. Meron siya sa statement niya na I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit Eh, yun nga if po eh. warranted. Kaya po in the sinabi ko sa premises. kanya, meron ka rito, magdadagdag. Kasi dapat sana alam natin because he presented himself before this committee, but whatever he does outside this committee, wala tayong kinalaman. Hindi na po natin nalalaman kung ano mangyayari. I mean, for purposes of transparency, Mr. President, You're saying Mr. Chair, that, just kaya in po case- pumapayag na kami na nadadil. Paano yung supplemental? Hindi na po natin malalaman. There will be no guidelines. Dito rin po yung dito rin supplemental. gagawin yung supplemental. Doon po sa mga personalidad na binanggit niya, wala po akong personal knowledge. Doon naman po sa sinasabi niya na 15 po, ginagalang ko po yung opinion niya. Pero ako po talaga ay 25 po at kung ano po yung nasa affidavit ko, yun po ang dinadala ko po. Pinadadala ko po sa mga driver po. So magkaiba po yung sinasabi niya na 15% doon sa sinasabi niyo na 25% ang dinadala niyo po sa kanya. Yes, Sir Honor. Ako po, yun po talaga ang hinahanda namin at pinadadala po sa mga driver po, Your Honor. May babanggit po ba siya na doon po sa 25 na yon ay para kay senador na ganito lang o wala na siya binabanggit na meron din ako dyan? Wala po, Your Honor. So ibig sabihin, doon sa sinabi niya po na statement, linawin ko lamang,
na 15% po ang dinadala niya doon sa mga umano'y mga kasamahan po namin dito versus doon sa binibigay mo sa kanya na 25%. Kulang po. Is that what you're saying? Ang bigay niyo po sa kanya 25%, pero yung nabanggit niya kanina ay 15% lang. So, nawawala po yung 10%. Saan po kaya napunta, Ginoong Alcantara? Hindi ko na po alam as far as ang knowledge ko po at ang dinadala po namin ay 25% po. Yun po ay hinahanda po. Kasama po ang mga tao ko na naghahanda po nun at nagbibilang, Your Honor. Chair, nawawala po yung 10% po na ito doon sa 25 na piniprepare nila. Pero po, Mr. Chair, ang tanong ko lang po ulit ay, pero sa pag-prepare po, hindi po ninyo tanong para kanino ba ito, boss? Para kanino ba ito, boss? Para kanino? Tama naman po yung mga pinagsasabi niya pong pangalan. I never asked po, Your Honor, kasi po siya lang naman po yung kausap ko po, Your Honor. Siya lang kausap mo. Yes po. Alright. Isa pa pong matanong ko po, kasi nabanggit na rin po ni ninyo, ng grupo ninyo, yung 3 pong kasamahan po namin earlier, o 2 po namin kasamahan, si Senador Jinggoy Estrada. Si Senador Jinggoy po ba, na-meet ninyo personal o kahit nakausap sa telepono in person? Never po, Your Honor, na kausap tungkol po sa ganyang bagay o sa telepono po. Never So, po. hindi po ninyo na-meet? Yes po, Your Or Honor. nakausap si Senador Jinggoy? Hindi po, maliban lang po nung, hindi ko po alam kung birthday yun, yung nasa picture po. Sinama lang po ako ng mga dating kasamahan ko po doon po sa okasyon. That's how you met Senator Yes po, Your Jinggoy. What about Senator Villanueva po? Senator Villanueva, nakakasama ko lang po siya pag may mga inauguration po, groundbreaking ng mga projects po sa Bulacan. Being the district engineer po, nakakasama ko po siya pag ganung mga okasyon. Okay, wala na po other than that. Yung mga communication, tawag, after that, yung mga ribbon cutting, kung ano man yan, opening ng kalsada, wala na pong tawag po late at night or after office hours, wala na pong ganon. Wala po, yun lang pong insidente na nag-text siya sa akin na mag-follow up lang po nung request niya kay Secretary Bonoan. Dito po sa budget hearing, yun po, doon ko po siya kinausap dito tungkol po doon sa request niya kay Secretary Bonoan. Pero sa labas po, hindi po kami nagkakasama. Maliban lang kung minsan po, nanonood ako ng PBA, nanonood siya, magkabilang side po kami. Nagkakawayan lang po. Bilang respeto ko po sa kanya. Yun. Totoo po ba na kayo po ay nagdi-deliver po ng pera doon po sa bahay ni or sa condo ni Congressman Saldico? Will you attest to that po na totoo po yung sinasabi ng boss ninyo? Your Honor, bali ako po, isang beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gaano karami po yon kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung deliver po ninyong pera? Your Honor, sa pagkakatanda ko po, mga nasa 6 to 8 na maleta po. 6 to 8 na maleta. Alam niyo po ba kung magkano halaga noon? Di ba kayo sinabihan kung magkano? Wala po kaming idea. Saan po dinala? Pero alam po ninyo na pera po ang laman ng maleta po na yon. Hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Okay. Saan niyo po dineliver yung mga maleta na yon? Nung nasama po ako doon, Your Honor, sa Valle Verde po. Ito po ba yung bahay ni ni Congressman ako sa Valle Verde 6? Bahay po siya pero hindi ko po alam kung kay Senator. Sino po ang sumalubong po sa inyo doon? Mga tauhan po yung nandun, Your Honor. Mga tauhan. Wala pong resibo na parang acknowledgement receipt or what? Basta i-deliver nyo lang po doon? Hindi ko po alam, Your Honor. Alright, may papakita po kami slide ng bahay po. Ano po, kung ito po yung bahay na sinasabi ninyo na dineliver po ninyo sa bahay ni Congressman Saldico. Lagay po yung bahay. Kung ito po ba, ma-confirm lang po. Your Honor, magkaiba po yan, Your Honor. Magkaiba. Opo. Okay. Yung sasakyan ho na yan, alam niyo ho yan? Yung NFI 6319? Your Honor, bali yan po yung nag-pick up po ng... Yan po kasi, Your Honor, yung sa Fairview po. Ano naman yung sa Fairview? Bali yan po yung dinadala namin ni Christian ng Dinadala po na... mga maleta din po yung dinadala namin. So, hindi lang po isang beses. Kasi kung dinadala po namin, iba, sabi nyo, iba naman po ito. So, ibang sasakyan naman po ito.
Opo, Your Honor. Bali po kasi yung sa sinasabi niyo po na yung sa Valle Verde po, isang beses lang po nakapagdala doon eh. Yung sa ano po, Yung ito, iba po yan nung ano eh. sino po ang dinilibera na naman ninyo ng pera dito? Itong gamit yung sasakyan na ito. Hindi, Your Honor, hindi po kami ang may gamit ng sasakyan na yan. Pero kasama po yan dyan sa inyong office, itong NFI 6319. Hindi po. Bali po, iyan po yung sasakyan ng kumuha ng mga maleta. Yan po. So, Opo. nag-exchange lang kayo. Galing po sa sasakyan ninyo, inilipat nyo po dyan. Bali sila po yung kumuha sa sasakyan namin. Saan po ang nangyari itong transaksyon na ito na palitan, na ikarga from your sasakyan to that sasakyan? Saan po nangyari ito? Sa Phoenix Petroleum po, sa Dahlia Street, Fairview po. Doon po nangyari yung palitan, Opo. na inilipat sa inyong sasakyan yung pera. Okay. Opo. Alright, babalik kita mamaya. Mr. Christian, ikaw naman po, ilang beses ko kayo nakapag-deliver ng pera po sa sinasabi ni D. Alcantara? At kani-kanino po ang inyong pinag-deliveran? Doon po sa Dahlia po, 7 beses po. Dahlia. Opo. Ano po yung Dahlia? Yung ito pong binanggit ni... Sa Fairview. Opo, Fairview po. Okay, ilang maleta naman po yung diniliver nyo ho doon? Per deliver po, nasa 8 to 10 na maleta po. 8 to 10 na maleta. Nagtina-transfer din po ninyo? Hindi. Opo. Kasama ko po si Mr. Andre. Kasama si Engineer Alcantara? Si Andre po. Si Andre. Ako po yung driver niya. Para kanino daw po yun? Hindi po namin alam, Your Honor. Hindi nyo alam, pero may sumasalubong. Ilang beses pong ganun transaksyon ang ginawa ninyo, palitan po o nililipat yung maleta? Diyan po sa Dahlia, 7 beses po. 7 beses. Ano yun? Buwan-buwan? Linggo-linggo? Magkakaibang araw po, Your Honor. Pero sa loob ng isang buwan. Hindi po. Mga ilan? Pagitan? Ilang buwan? Ilang araw? Sa November po, 5 beses po. Tapos meron pong January tsaka March po. November, January, at saka March. D. Alcantara, will you confirm? November, January, at saka March? Posible po, Your Honor. Hindi ko lang po talaga ma-recall. Saan galing po itong pera? Advance po ba ito ng mga kontraktor? Kasi, Your Honor, pinag-uusapan pala yung budget ng November, may budget na po kaagad si Congressman ko. advance po, Your Honor. Actually, yan po. Advance payment. Yung sa sinasabi niya pong 6-7 maleta, approximately mga magkano pong pera laman nun? 6 na hanggang 8 maleta. Normally po, ang isang maleta, nagre-range po from 30 to 40 million, pagkakatanda ko po. Kasi nilalagyan po namin ng numero yon para po for total. Normally po, mga 30 to 40. Pinakamababa na po yung, pag maliit po yung maleta, mga nasa 25. Meron pong, hindi ko po matandaan kung meron po kaming isang maletang malaking-malaki na kaya po yung 50. Pero bihira po yung 50. 30 to 40 po normally ang isang maleta po. Ang, for the information po, yan pong pictures na yan, hindi rin po namin talaga alam kung saan po sila magpapalitan. Pero ang pagkakatanda ko po, yan po yung mga, hindi po kay Kong Saldi yung delivery na yan. Dahil ang kay Kong Saldi po puro sa Valle Verde at sa BGC. Sino po yan? Ang delivery na po yan po yung di-deliver po kay Yusek Bernardo. Tingin ko po. Bakit sa Fairview po? Hindi po namin alam. Meron lang pong binibigay na number. Tapos, inuutos ko po dun sa chief of staff ko, kay Carlo. And si Carlo na po ang nakikipag-usap sa mga driver. At hindi ko po, kahit po ako, si Engineer Bryce, si Engineer JP, hindi po alam kung saan po talaga ang location po. Basta yung number lang po, kukontakin lang po ni Engineer Carlo na ibinigay po sa akin, binigay ko po sa kanya. Then siya na po yung magpe-prepare and then iutos na po sa, di ba si Carlo ang nag-ano sa inyo? Dalawa. Sino po si Engineer si Carlo po? Sino Siya po yung chief of staff ko na kumukuha po sa proponent po. So, nandiyan po ba si Mr. Carlo? Naimbitahan po ba, Mr. Chair? Alam ko, Pwede po ba matanong natin? Kasi parang, so si Carlo ang tinatawagan po ng proponent. hindi po, Nagtitext sa proponent. ako po ang nag-uutos po. Ako po ang kausap po. Upon the instruction of the proponent. Huwag na natin sabihin proponent, nalilito ang tao, politiko, Yes, Your Honor. congressman o senador. Ganun po ba yun? Yusek Bernardo and Saldi ko lang po ang kausap. Si Yusek Bernardo. Kasi may nasabi po silang Congressman Saldi, ito po si Balatbat kanina. Opo.
Nung nagdi-deliver na po sa Valle Verde, sabi ko nga po sa statement ko, sir, Your Honor, meron pong times na dalawang beses po sa BGC sa parking. Tapos po, and the rest po is sa Valle Verde po, na bahay po dun sa, hindi ko na po kung talagang kanya. Sinasabi po ni Ginoong Christian ay 7 beses daw po. Panay kay Bernardo lang po ba yon yung delivery na yon? Or may mga congressman po doon at senador? Ay, ako po, Your Honor. Opo, yung sinabi po ni Christian kanina, 7 times po siya nag-deliver. Kay Congressman Saldi po, nakakasama po yung ilang driver po doon. Minsan po kasama po ko, minsan sila na lang po dahil alam na po nila. Doon po sa kay Yusek Bernardo, tingin ko po ito po yung lugar na yan. Kasi po putol-putol po 'yun eh, hindi naman po biglaan po, Your Honor. Okay. Paano nila nalalaman na na-deliver na? Baka mamaya tinakbo na ng inyong driver. Meron ba kayong confirmation na natanggap mo na ba, boss? Nakatanggap mo na ba, Kong, yung pera? Nandyan na, 7 maleta? Paano po ninyo nasasabi sa kanila? Your Honor, ang instruction po ni Carlo, instruction ko po sa kanya, yung pagbibigyan po dito sa Fairview. Actually, parang nagpapapicture pa yata sila. Pero hindi ko po kilala yung tao. Yun lang po yung pinadala po doon. So, pinagkakatiwala nyo sa tao na hindi kilala? Yun po kasi yung binigay po na number. Pangalan at Yes number? Po, opo. Nung politiko o nung ni undersecretary? Yes po, Your Honor. Pinapaprepare na obligasyon. Okay, pero yung sinasabi po niya kasi 15% para kay Ulay Bar daw. Pero every time po ba 25 yung binibigay nyo lahat? Pag po ganun na senatorial funds, minimum po yung 25%, nagiging 30 pa nga po. Pag sa senador dinideliver? Sa tao, staff po ng yes po. Staff po ng senador Yes po. dinideliver. Yes So po, nasa Your Honor. 30. Yes po. Yung mga tao po nabanggit niya na bago ngayon, tama po ba yon? Or ngayon nyo lang po narinig? Your Honor, ngayon ko lang po nadinig yun. Hindi ko na po abot yun, Your Honor. Balikan ko po si Engineer Alcantara, itong mga tao pong nabanggit, sina Chis Escudero, sina Nancy Binay, Bong Revilla, personal na po ba ninyong na-meet ito? Or paano po, naka-text ninyo? Hindi po, Your Honor. Ngayon ko lang po narinig about Escudero, Binay, yung Bong Revilla po, yung 300 million, si Yusek Robert po ang nambagit sa akin na sinabi ko po sa affidavit ko po. Wala po akong komunikasyon, hindi ko po sila nakakausap. Ang kausap ko lang po ay si Yusek Bernardo po. Okay. At one point, nakapunta ka sa birthday party o alam mo yung mga kababayan ho natin, baka may mga litrato po, nandun po kayo sa mga birthday, sa mga kasalan, what have you. Wala po. Doon lang po sa okasyon ni Senator Jinggoy na sinama nga po ako ng mga dating kasamahan ko po. Nagpa-picture lang po ako. Kahit naman po, kung sino po yung nakita ko doon, ang tanda ko po. Kahit po kay, sino po yung tumakbong senador na Dagon, attorney, Dagon, yung po. Nagpa-picture pa po ako doon eh. Okay. Yung attorney, Gadon. Attorney Larry Gadon. Opo, nagpa-picture pa po ako. Basta kung sino po yung nandoon, picture lang po ako. Alright. So Bryce, mali po yung sinasabi ni Yusek. So parang kulang kasi sinasabi niya 15% lang pero kayo ini-impake niyo 25%. Opo, minimum po yun, 25%. So sa palagay mo, doon sinabi niya po, nasaan kaya napunta po yung 10%? It's either po kay Boss Henry o kay Boss Robert. Hindi po sa akin. Okay. Pero 25 sigurado ka? Opo, Your Honor. Okay. Alright. Dito po kay Ginoong JP. JP, agree? Dito po sa sinabi ni Yusek Bernardo. Tama po? Agree po na 25% po to up to 30% po yung pinagagayak po. Will it be safe to say, Engineer Alcantara, na yung 10% napupunta lang siguro kay Yusek Bernardo? Wala po akong personal knowledge. Pero kayo po, pag inabot ninyo na sa 25%, lahat po yun. Yes po, ito po yung pinaprepare ni Engineer Carlo sa tamang 25 to 30. Siya po ang nagpe-prepare po lahat. Kami po sa box. May po yun. Yun po talaga yung percentage po, 25 to 30 po. Okay, kaklarify ko lang, Yusek,
Pag congressman, senador, 30% po ba ang binibigay ninyong komisyon o yung pinapadala ninyo? Your Honor, kay Congressman Saldi po is 25 nga po. Kay sa senador po, wala po akong knowledge. Basta si Yusek Bernardo po ang nagsasabi sa akin na ganun po. At So, yan- it's Yusek Bernardo ang contact po ng mambabatas, hindi po kayo rekta. yes po, Your Honor. Alright. Ngayon, linawin ko rin po, yung para po sa pass-through charges sa mga district representative, meron din po yan. Kasi pa yung tinatawag na parking fee. Hindi naman niya lugar yun, hindi niya distrito, pero kailangan lagyan ng pondo doon. Magkano percent po ito? 5% po, Your Honor. Hindi 6%, 5%. Meron pong panahon na nag-6 po dun 2024 kasi po yung pong ito po ay sariling plano ko po. Actually po, ginagawa ko pong contingency sa iba at ang plano ko po talaga doon ay ibigay po kay Senator Joel po kung ano mo po yung makokolekta. Kung sino po yung mga, hindi naman po lahat, piling-pili lang po yung mga contractor na inaas ko na makahingi po ng tulong. Yun lang po, Your Honor. Mr. Chair, nais ko lang po liwanawin itong sinasabing pass-through charge for the district representative. Ito po, kung ikaw ay hindi mo distrito at ibinaba mo doon sa distrito na yon, bibigyan mo yung congressman ng distrito na yon ng 6%. Tama po? Sa representative po, 5 po. 5 po. 5%. Sa representative. Opo, yes po. Unfortunately, your extra Hindi, 2 minutes is up. One last question na po. Oh, sige, one last one question. Total po nito dahil may District Engineering Office 8.5%, COA 1%, Contractor 5%, Losing Bidder 3%, Actual Project Implementation 30%, 83.5% po. Tama po. Ang binabawas po sa pagbinaba ang pondo. So Yes. magkano po natitira nila sa pondo sa mga commitment? Commitment po, yun po, yung 25 to... Lahat-lahat 30 po, lahat-lahat, pati sa inyo na po. Bilisan na lang po natin. Commitment po sa back po ay Kaya nga po, estimate na lang sir, magkano natitira para sa proyekto? Magkano po? 30 to 35 po. 30% na lang to Opo, 35. 30 to 35. Normally Dahil po. yung 65% na sa commitment lahat. Sa taxes po and commitment. Yes, sir. Taxes and commitment. Pero mas Yes, po. marami yung commitment. Yes po. Thank you. Salamat po. Thank you. Mr. Chair, I am going to consume my time by making a disclosure. Kahapon po, mga pasado po, 2:00 ng hapon, tumawag po sa akin si former Congressman Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating iniimbestiga sa committee ito. Sabi ko, madali ba yan kasi meron kaming session, mag-uumpisa yun ng 3:00. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga 5 minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So Mr. Chair, ako po ay nagpaunlak para makita kung talagang meron ngang ganung tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Nakita ko po yung tao at pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Yun pong salaysay na yun ay nagsasabi ng kanyang pagkalungkot at siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung makita ko ang kabuuan ng kanyang salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ako sa aming sesyon, 3:00. Pero kung talagang ikaw ay voluntaryo mong gustong gawin yan, sang-ayon sa iyong nilalahad dito, di sige, i-finalize mo yan. At gusto ko, ipanotaryo mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip,
pumunta ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang piraso ng kanyang sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon, para ngayon siya po ang mismong maglahad ng kanyang salaysay sa ating gitna. Okay, you may call him. Mr. Chair, I'm calling Mr. Orly Regala Gutesa para po humarap siya sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Pakibigyan mo ng copy si Mr. Chair. Bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President. Manatili ka muna nakatayo kasi nunumpa ka. Raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Salamat. Take your seat, please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kaninang ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi. Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? You may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami
ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin ng aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkus ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico
sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo. No? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ang palyado nito. John Paul Estrada, hindi ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kong Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa Horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your Honor. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay
nag-a-average ng 3 beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita, short Yes. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. Thank you, may proceed. Mr. Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty, nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong. Okay? Okay lang. Okay lang. Sige, boss. May- Nahiram meron lang pa naman namang- ako sa iyo. Go ahead. Meron ka pa namang 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung 2 tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcolita. Mr. Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then, pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming noon, Your Honor. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdi-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon. Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael yan? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yon? Kasi doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Ngayon, sinasabi mo meron kayong chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung nandun pa ako, Your Honor. Mr. Chair, salamat po at baka meron pa pong Thank you. gustong itanong ating May mga kasama. papakita pa ako isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Tiksay, Your Honor. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, Engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Texa ito. Mark po and Paul, karaniwan po ng Okay, thank you. Thank you, Senator Marcola. Mr. Chair, may tatanong lang po kung Yes. with the permission of Yeah, okay. Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po ba? Based doon po sa level nung malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa?
Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman, ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan? Kung 3 times a week ang sinasabi ninyo, ang delivery. Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo. Now, 1 minute. Isang tanong niya lang. Sige, okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po, yung time ko lang yan, nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright, maraming salamat po. Thank you. Yung paghalimbawa mo, kaya mo ginawa, dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na idine-deliver na doon sa Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, Mr. Gutes, pangkaraniwan, 15 to... 15 to, Your Honor? Yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay Congressman Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga yung ganun kabalk Okay. yung balita na yun, Your Okay. Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito. Medyo mahaba pa nga di ba? Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo. Yes po, Your Na Honor. may petsang September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung pinakinggan ko yung tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o... Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung ano ko. Yung binabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasulat. Baka nakalimutan pong ilagay, kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... ito, sorry. Nagkamali po ng page. Ito po, 30 po sa Region 1. Meron pala. Oo nga, nandito yung paragraph 30. DPWS Region 1. Yes po, Your Honor. Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, Honor, kasi mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 37 eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka, kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor, kasi napatigil na po ako nung Hindi sa nga, dulo sagutin po. mo, nagkamali ka lang. Hindi po, Your Honor. Hindi po ako nagkamali. Ano nga? Sinadya mo? Hindi po, Your Honor. Bali, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na po mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka, nung pagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Nalaktawan mo, siguro. Yes po, Your Honor. Yeah. Para maliwanag lang. Oo, Hindi gusto ko lang sinadyang maliwanagan pinatig- kasi Yeah. nabanggit ko na kanina na naimungkahi ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka ka kung may connecta doon sa ano mo, baka ka kung sinadya mo. Ngayon, kung sasabihin mong nagkamali ka lang, tatanggapin ko yon. Your Honor, hindi po ako nagkamali. Naalala po, hindi lang po nabasa. Okay. Salamat, Mr. Chair.